Mateo, sigurado ka bang nakikinig ka sa akin? Ang mga Rivera na ang kausap natin dito. Isang malaking karangalan na ipakilala sa iyo ang kanilang unika hija. Ang boses ni Doña Isabela Ilustre ay kasing talas ng kutsilyong ginagamit ni Mateo sa operating room, ngunit hindi nito kayang hiwain ang namuong katahimikan sa pagitan nilang dalawa sa malawak na hapagkainan. Hindi nag-angat ng tingin si Mateo mula sa kanyang tasa ng kape. Pinapanood niya ang dahan-dahang pag-ikot ng maitim na likido, isang maliit na ipu-ipo sa loob ng porselanang sisidlan. Pakiramdam niya, ganoon din ang buhay niya. Paikot-ikot lang sa isang lugar, kontrolado ng isang kamay na hindi sa kanya. Opo, manarinig ko po, sagot niya, walang kabuhay-buhay. Ito na naman sila. Ang parehong usapan, sa parehong almusal, halos araw-araw sa loob ng nakaraang 5 taon. Simula nang mawala si Eliana. At ang mga anak nila. Mabuti kung ganoon, sabi ng Donya, ipinagpatuloy ang pagkain na para bang hindi niya napapansin ang bigat sa hangin. Maghanda ka. Sa Sabado ng gabi, sa F. Lucas Charity Ball. Huwag mo akong ipapahiya. Walang isinagot si Mateo. Ano pa bang sasabihin niya? Ang buhay niya ay isang perpektong script na isinulat ng kanyang ina. Maging ang mga salitang lalabas sa bibig niya ay tila pinili na para sa kanya. Tumango na lamang siya, isang senyales ng pagsuko. Pagkatapos ng almusal, dumiretso siya sa Jude's Medical Center, ang kahariang itinayo ng mga Ilustre. Dito, siya ang hari. Si E. Mateo Ilustre, ang pinakamahusay na neurosurgeon sa bansa. Sa loob ng operating room, ang lahat ay nasa perpektong kaayusan. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid maliban sa ritmikong tunog ng heart monitor. Ang kanyang mga galaw ay tiyak, walang mali, walang pag-aalinlangan. Para siyang isang makina na ginagawa ang trabahong nakatakda sa kanya. Scalpel. Forceps. Suction. Ang bawat utos niya ay agad na sinusunod. Sa mga kamay niya nakasalalay ang buhay ng pasyente. Ngunit habang inaayos niya ang isang maselang ugat sa utak, ang mga mata niya sa likod ng surgical lobes ay nanatiling malamig, walang emosyon. Tagumpay na naman ang operasyon gaya ng inaasahan. Ngunit nang matapos ang lahat at hubarin niya ang kanyang madugong guwantes, wala siyang naramdamang saya. Wala kahit kaunting galak. Isang pamilya ang nagbubuni sa labas, nagpapasalamat sa kanya, pero para kay Mateo, isa lamang itong araw na natapos. Bumalik siya sa kanyang opisina, isang malaking kwarto na may tanawin ng buong syudad. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan at napapikit. Ang tagumpay ay mailasang abo. Ang karangalan ay parang isang mabigat na kadena sa kanyang leg. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi pamilyar. Hello, G.F. Ilustre, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Si E.I. Santos po ito mula sa Talisay, Batangas Rural Health Unit. Humihingi lang po sana kami ng tulong. May medical mission po kami dito sa Sabado, baka po sakaling di. Hindi na niya pinatapos ang doktor. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang paraan para takasan ang lahat, kahit pansamantala lang. Pupunta ako, sabi niya, sa gulat ng kausap. I'll be there. Ang charity ball ng mga Rivera. Ang mapanuring mata ng kanyang ina. Ang buhay na walang laman sa Manila. Kailangan niyang takasan ang mga ito. Noong Sabado ng umaga, habang nag-aayos ng gamit si Doña Isabela para sa party sa gabi, tahimik na umalis si Mateo. Dala ang kanyang sasakyan, binaybay niya ang daan palabas ng syudad. Habang papalayo siya sa Manila, unti-unti niyang nararamdaman ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga luntiang puno. Ang mausok na hangin ay napalitan ng amoy ng lupa at damo. Pagdating niya sa Talisay, isang maliit at tahimik na bayan sa tabi ng lawa, ibang-iba ang mundo. Simple ang buhay. Mababagal ang oras. Ang medical mission ay isinagawa sa isang covered court malapit sa simbahan. Habang nag-aasikaso siya ng mga pasyente, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, silbi. Dito, ang pagiging doktor niya ay hindi tungkol sa pangalan o pera, kundi sa tunay na pagtulong. Nang magkaroon ng pagkakataon para magpahinga, lumabas siya at naglakad-lakad. Naupo siya sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, tanaw ang lawa ng Taal.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang kapayapaan. At doon niya sila nakita. 3 bata. 2 lalaki at 1 babae. Magkakamukhang magkakamukha, tila mga replika ng isa't isa. Masaya silang naghahabulan sa damuhan, ang kanilang mga halakhak ay parang musika sa tahimik na hapon. Hindi alam ni Mateo kung bakit, pero hindi niya maalis ang kanyang tingin sa kanila. May kung anong kakaibang puwersa ang humihila sa kanya palapit. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maintindihan. Para siyang nananalamin sa isang nakaraang hindi niya matandaan. Biglang gumulong ang bola ng mga bata papunta sa kanyang paanan. Isa sa mga batang lalaki, ang pinakamaliksi sa 3, ang tumakbo para kunin ito. Huminto ito sa harap niya, medyo nahihiya. "Sorry po, kuya," sabi nito, nakayuko. Ngumiti si Mateo. Isang totoong ngiti, hindi pilit. "It's okay, kid." Pinulot niya ang bola at iniabot sa bata. Sa pag-abot nito, napatingin ang bata sa kanya at doon natigilan si Mateo. Ang mga matang iyon pamilyar. "Salamat po," sabi ng bata at mabilis na tumalikod para bumalik sa kanyang mga kapatid. At sa sandaling iyon, sa pag-ikot ng ulo ng bata, nasilayan ni Mateo ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpahinto sa pag-ikot ng kanyang mundo. Sa likod ng kanang tainga ng bata, isang maliit na marka. Isang nunal na hugis bituin. Nanigas si Mateo sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kaparehong-parehong marka. Ang marka na araw-araw niyang nakikita sa salamin. Ang sarili niyang marka. "Mikmik, dahan-dahan lang sa pagtakbo. Manny, wag mong itulak si Mia." Ang boses ni Eliana Santos ay banayad, ngunit may sapat na otoridad para patigilin ang 3 maliliit na ipu-ipo na naghahabulan sa kanilang maliit na sala. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anghel. Ang kanyang 3 biyaya. Ang kanyang 3 lihim. Umaga pa lang pero ang bahay nila ay puno na ng buhay at sigla. Amoy ng sinangag at pritong itlog ang nangingibabaw sa hangin. Sa isang sulok, si Yaya Meding, ang matandang kasambahay na naging pangalawang ina na niya, ay abala sa paghahanda ng baon ng mga bata. "Mama, si Mikmik po, ang bilis-bilis kumain," hindi inunguya, sumbong ni Maria, ang kanyang unikahiya, habang umunguso. "Siyempre, para ako manalo sa race," sagot naman ni Miguel, ang bibo sa 3, na may kanin pa sa gilid ng labi. "Ako ang mananalo," sabat naman ni Manuel, ang pinakatahimik pero pinakamalakas kumain. Napailing na lang si Eliana, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Lumuhod siya para maging kapantay ng mga anak at pinunasan ng tissue ang bibig ni Mikmik. "Okay, sige na, mga champions. Ubusin niyo na yan para lumaki kayong malakas at matalino." "Opo, mama," sabay-sabay nilang sagot. Habang pinapanood niya silang kumain, hindi maiwasan ni Eliana na kabisaduhin ang bawat detalye ng kanilang mga mukha. Ang mga mata ni Mikmik na laging may kislap ng kalokohan. Ang seryosong mukha ni Manny na bigla na lang mingiti. Ang malambing na titig ni Mia na nakakuha ng kanyang mga mata. Sila ang kanyang mundo. Ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. At ang dahilan kung bakit siya laging natatakot. 5 taon na. 5 taon na siyang nagtatago sa maliit at payapang bayan ng Talisay. Dito, siya lang si Eli, ang simpleng nurse sa Rural Health Unit. Walang nakakaalam sa anino ng pamilya ilustre na nakakubli sa kanyang nakaraan. Isang nakaraan na pilit niyang ibinabaon sa limot sa bawat paghalik niya sa noo ng kanyang mga anak. Nang matapos kumain ang mga bata at ihatid sila ni Yaya Meding sa daycare center, naupo si Eliana sa harap ng kanyang tasa ng kape. "Oh, anak, bakit malalim na naman ang iniisip mo?" tanong ni Yaya Meding, umupo sa tapat niya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Si Yaya Meding lang ang nakakaalam ng lahat. Siya ang kasama niyang tumakas mula sa impyerno ng Maynila. "Wala po to, Yaya. Iniisip ko lang po yung budget natin. Medyo kailangan na pong magtipid," pagsisinungaling niya. Umiling si Yaya Meding. "Eli, 5 taon na. Kailan ka ba titigil sa paglingon sa likod? Ligtas kayo dito." Napabuntong hininga si Eliana. "Sana nga po, Yaya. Pero alam niyo naman po kung gaano kalaki ang kapangyarihan nila. Isang araw, baka magising na lang tayo."
hindi niya natapos ang sasabihin. Ang takot ay parang lason na kumakalat sa kanyang ugat. Hindi iyon ipapahintulot ng Diyos, sabi ng matanda sabay hawak sa kanyang kamay. Nandito lang ako. Umiti si Eliana kahit pilit. Pinilit niyang alisin ang kaba sa kanyang dibdib at naghanda na para pumasok sa trabaho. Sa TFIT ng bayan, abala ang lahat. Gaya ng dati, si Eliana ang paboritong puntahan ng mga nanay at matatanda. Ang kanyang mahinahong boses at magaan na kamay ay nakakapagpakalma sa kahit sinong pasyente. Narinig niyo ba ang balita? Sabi ni Aling Nena, isa sa mga pasyente, habang kinukuhanan siya ni Eliana ng blood pressure. May medical mission daw dito sa Sabado. Galing pa sa Maynila yung mga doktor. Nga raw. Sikat na sikat daw yung doktor na mamumuno. Ang gwapo pa raw, sabi sa Facebook, segunda naman ng isa pa. Sa pagkarinig ng salitang i-Doktor P at T Maynila, sa iisang pangungusap, isang pamilyar na kaba ang kumalat sa dibdib ni Eliana, malamig at mabigat. Pinilit niyang ngumiti. Mabuti naman po kung ganoon. Marami pong matutulungan dito sa atin, sabi niya, kahit ang isip niya ay lumilipad na sa kung saan. Hindi niya alam kung bakit, pero buong araw siyang hindi mapakali. Ang dating payapang pakiramdam niya sa talisay ay biglang nabahira ng pangamba. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na nag-o-overthink lang siya. Napakaraming doktor sa Maynila. Imposibleng mangyari ang iniisip niya. Impossible. Nang matapos ang kanyang shift, nagmamadali siyang naglakad papunta sa plaza kung saan naglalaro ang kanyang mga anak sa ilalim ng pagbabantay ni Yaya Meding. Gusto na niyang mayakap ang tatlo. Gusto niyang maramdaman na ligtas sila, na kumpleto sila. Mula sa malayo, natanaw na niya ang pamilyar na anyo ni Yaya Meding na nakaupo sa isang bench. Pero wala ang mga bata sa tabi nito. Nilakasan ni Eliana ang kanyang mga hakbang, ang kaba sa dibdib niya ay lalong lumalala. Inilibot niya ang kanyang paningin. Narinig niya ang masayang tawanan ng mga bata mula sa ilalim ng malaking puno ng akasya, malapit sa mailawa. Nakahinga siya ng maluwag. Nandoon lang pala sila. Ngunit nang akma na siyang tatawagin ang mga ito, natigilan siya. May kasama sila. Isang lalaki. Nakatayo ito, nakatalikod sa kanya. Matangkad, balingkinitan ang katawan, nakasuot ng mamahaling polo shirt at slacks. Pamilyar ang tindig. Pamilyar na pamilyar. At sa paanan nito, ang kanyang tatlong anak, masayang nakikipaglaro sa lalaki. Pakiramdam ni Eliana ay hinihigop ng lupa ang kanyang mga paa. Ang dugo sa kanyang mukha ay tila naubos lahat. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang hangin. Ang huni ng mga ibon. Ang tawanan ng ibang tao. Tanging ang lalaking iyon na lamang ang kanyang nakikita. Dahan-dahan, lumingon ang lalaki. Tila naramdaman nito ang kanyang mga titig. At sa pagtama ng kanilang mga mata, gumuho ang mundong 5 taon niyang maingat na itinayo. Ang mga matang iyon. Ang panga. Ang ilong. Mas lalo siyang naging makisig, ngunit ang sakit sa mga mata niya ay pareho pa rin. Ang sakit na siya mismo ang nakakaalam ng dahilan. Si Mateo. Nakatayo doon si Mateo Ilustre, ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking sumira sa kanya. Ang ama ng kanyang mga anak. Nakita ni Eliana ang pagkagulat sa mukha ni Mateo, na mabilis na napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay ng isang bagay na hindi niya mabasa. Nanatili silang nakatitig sa isa't isa, ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malalim na bangin na puno ng 5 taon ng sakit, kasinungalingan at mga luhang hindi na ipatulo. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsimulang humakbang si Mateo palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay parang isang malakas na dagok sa dibdib ni Eliana. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang kalagkarin ang mga anak niya at magtago sa lugar kung saan hindi na sila kailanman matatagpuan. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa lupa. Huminto si Mateo ilang talampakan mula sa kanya. Ang mga mata nito ay nagpalipat-lipat mula sa mukha niya papunta sa 3 batang ngayon ay nakatayo sa likod niya, nagtataka. Binuksan ni Mateo ang kanyang bibig. Ang boses niya, nang sa wakas ay lumabas, ay basag at nanginginig, puno ng 5 taon na tanong at pighati. Ellie, mga anak ba natin sila? Ang tanong ni Mateo ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin sa pagitan nila,
isang tanong na may bigat ng 5 taong paghihintay. Ngunit ang reaksyon ni Eliana ay hindi ang sagot na kanyang inaasahan. Hindi yakap. Hindi luha ng muling pagkikita. Nakita ni Mateo ang pagpanaw ng lahat ng kulay sa mukha nito. Ang dating kislap sa mga mata na minahal niya ay napalitan ng purong takot, isang takot na mabilis na naging galit. Para siyang nakakita ng multo. Para siyang nakita ang pinakamasamang bangungot niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ni Eliana. Ang boses ay matigas at malamig, walang bakas ng kahit anong emosyon maliban sa pagtanggi. Hindi kita kilala. Bawat salita ay parang isang matulis na bubog na tumusok sa puso ni Mateo. Hindi kita kilala. Bago pa man siya makasagot, mabilis na kumilos si Eliana. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ng 2 bata, habang ang isa pang bata ay agad na yumakap sa kanyang binti. Hinila niya ang mga ito palayo sa kanya, palayo sa katotohanan. Mama, sino po siya? Narinig ni Mateo na tanong ng maliit na batang babae. Ang boses ay puno ng pagtataka. Hindi sumagot si Eliana. Nagpatuloy lang ito sa mabilis na paglakad, halos tumakbo na, palayo. Ang matandang babae, si Yaya Meding, ay sumunod agad, ngunit bago ito tumalikod, binigyan siya nito ng isang matalim na titig. Isang titig na puno ng galit at pag-akusa. Naiwan si Mateo na nakatayo roon, mag-isa sa ilalim ng puno ng akasya. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay naglaho na, pinalitan ng isang umaalimpuyong bagyo ng pagkalito at sakit. Ang imahe ni Eliana na tumatakbo palayo, na para bang siya ang pinakamalaking panganib sa mundo, ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Bakit? Bakit siya nagsinungaling? Bakit siya tumakbo? Hindi na niya tinapos ang medical mission. Walang paalam, sumakay siya sa kanyang kotse. Habang mabilis niyang tinatahak ang daan pabalik sa Maynila, ang mga tanong ay walang tigil na bumabagabag sa kanya. Ang mga bata. Ang kanilang mga mukha. Ang mga mata ni Eliana. At higit sa lahat, ang nunal na hugis bituin. Hindi iyon pwedeng maging isang simpleng pagkakataon lang. Impossible. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ina 5 taon na ang nakalipas, matapos ang ipagkamatay ng mga bata at ang biglaang paglisan ni Eliana. Iniwan ka niya, Mateo. Hindi ka niya kailanman minahal. Ginamit ka lang niya. Noon, pinili niyang maniwala. Ang sakit ng pagkawala ay naging sapat na dahilan para tanggapin ang lahat ng kasinungalingan. Pero ngayong nakita na niya ang ebidensya ng buhay sa harap ng kanyang mga mata, mas lalo niyang binilisan ang pagpapatakbo. Ang determinasyon ay pumalit sa kanyang pagkalito. Kailangan niyang malaman ang totoo. At iisa lang ang taong makakapagbigay sa kanya ng sagot. Nang bumukas ang malaking gate ng mansyon ng mga ilustre, halos isalpok na niya ang kotse sa garahe. Bumaba siya at pumasok sa loob ng bahay na parang bagyo. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, kalmadong nakaupo habang kausap sa telepono ang party planner para sa charity ball na hindi niya siniputan. Yes, make sure the orchids are fresh. I want everything to be perfect, sabi ni Doña Isabela sa telepono. Miney. Natigilan ng Donya at dahan-dahang lumingon. Ang ekspresyon nito ay nagbago mula sa pagiging kalmado patungo sa pagkainis nang makita ang itsura ng anak. Mateo, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka pumunta sa ball? Alam mo ba kung gaano di? Nakita ko sila, makputol ni Mateo, ang kanyang boses ay mababa at puno ng tensyon. Kumunot ang noo ng kanyang ina. Sino ang pinagsasabi mo? Si Eliana. At ang mga bata, sabi ni Mateo, bawat salita ay may diin. Buhay sila. Buhay ang mga anak ko. Sa isang iglap, nakita ni Mateo ang isang mabilis na kislap ng gulat sa mga mata ng kanyang ina, ngunit kasing bilis din itong nawala, pinalitan ng isang ekspresyon ng pag-aalala at awa. Anak, sabi nito, tumayo at lumapit sa kanya. Ano bang nangyari sa Batangas? Napagod ka lang siguro. Halika, umupo ka muna. Huwag niyo akong ituring na parang bata, ma, sigaw ni Mateo, hindi na napigilan ang sarili. Nakita ko sila. 3 sila, magkakamukha. At yung isang lalaki, may nunal siya sa likod ng tainga. Katulad ng sa akin. Hinawakan ni Doña Isabela ang magkabilang braso ng anak.
Tumingin ito sa kanya ng diretsyo, ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa. Mateo, pakinggan mo ako. 5 taon na ang nakalipas. Baka naman nagkakamali ka lang ng nakita. Ang isip natin, minsan pinaglalaruan tayo, lalo na kung may malaki tayong pinagdadaanan. Hindi ako nagkakamali, giit ni Mateo. Kinausap ko siya. At tumakbo siya palayo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Doña Isabela. Mula sa pag-aalala, naging mapait ito. Bumitaw ito sa kanya at umiling-iling. Kung kung totoo ngang siya yon, hindi ka ba nagtataka kung bakit siya tumakbo? Natigilan si Mateo. Isipin mo, anak, patuloy ng Donya, ang boses ay naging tila laso na dahan-dahang gumagapang. Kung totoong anak mo ang mga iyon, bakit niya itinago sa iyo sa loob ng 5 taon? Bakit siya tumakbo nang makita ka? Isang babaeng galing sa wala, biglang nagkaroon ng 3 anak na kamukha mo. Mateo, hindi ka ba natatakot na baka isa lang itong malaking bitag? Ang mga salita ng kanyang ina ay tumama sa kanyang pinakamatinding kahinaan. Ang takot na niloko lang siya. Baka plinano niya ang lahat ng ito, sabi pa ng Donya, ang boses ay tumataas na, puno ng drama. Nang malaman niyang nasa Batangas ka, sinadya niyang ipakita sa iyo ang mga bata para makahingi siya ng pera. Isang malaking panloloko, Mateo. At ikaw, dahil sa kabutihan ng puso mo, nahulog ka na naman sa patibong niya. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Doña Isabela. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin na makita kang nasasaktan ng paulit-ulit dahil sa babaeng iyon? Ipinagdasal ko na sana makalimutan mo na siya, pero heto siya ulit, handang sirain ka na naman. Hindi na alam ni Mateo kung ano ang paniniwalaan. Ang lohika sa sinasabi ng kanyang ina ay may katuturan. Ngunit ang tibok ng kanyang puso nang makita niya ang mga bata ay nagsasabi ng ibang kwento. Umalis siya sa sala at pumasok sa kanyang opisina, iniwan ang kanyang inang humahagulgol. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, napapikit. Ang kanyang isip ay isang malaking gulo. Umupo siya sa kanyang lamesa at binuksan ang isang drawer. Kinuha niya ang isang lumang picture frame. Larawan nilang dalawa ni Eliana, kuha sa isang beach. Masaya sila. Totoo ang mga ngiti. Ang mga mata ni Eliana sa larawan ay puno ng pagmamahal. Maaari ka bang maging isang sinungaling? Tanong niya sa larawan. Sa pagod at pagkalito, ibinalik niya ang larawan sa drawer. Ngunit sa paggawa nito, may nahawakan siyang isang maliit, matigas na bagay sa ilalim ng mga lumang sulat. Isang kahon. Ang kahon ng mga alaala niya kasama si Eliana. Binuksan niya ito. Sa ibabaw ng mga natuyong bulaklak at tiket ng scene, may isang bagay na kumislap. Isang maliit na silver na bracelet. Isang bracelet na para sa sanggol. Naalala niya. Ito yung binili ni Eliana sa isang antique shop, bago pa man nila malaman na triplets ang magiging anak nila. Isang biro noon, isang pangarap. Kinuha niya ang bracelet. May nakaukit dito. Maliliit na letra. Dahan-dahan niyang binasa ang mga pangalan. Miguel. Manuel. Maria. Natigilan si Mateo. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Hindi ito pagkakataon lang. Hindi ito isang bitag. Ito ang katotohanan. O kahit man lang, isang piraso nito. Lumipas ang ilang araw matapos ang paghaharap nila ni Mateo, ngunit para kay Eliana, ang bawat segundo ay parang paglalakad sa napakanipis na yelo. Ang payapang buhay na itinayo niya ay nabasag, at ngayon ay pinupulot niya ang mga pira-pirasong bubog habang nagpapanggap na buo pa rin ang lahat. Sa umaga, pipilitin niyang maging masaya. Maghahanda siya ng almusal, makikipaghabulan sa mga bata, at kakanta ng mga pambatang awitin. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may isang aninong hindi maalis. Ang imahe ni Mateo. Ang tanong sa mga mata nito. Ang takot na anumang oras ay babalik ito para kunin ang lahat sa kanya. Mama, bakit po parang malungkot kayo? Tanong ni Mia isang hapon habang naglalaro sila sa kanilang bakuran. Mabilis na umiling si Eliana at niyakap ang anak. Hindi, nak. Pagod lang si Mama. Halika, habulin mo ko, sabi niya, pinipilit pasiglahin ang boses. Nagsimula silang maghabulan. Si Manny at Mia ay parehong tumatakbo, ang kanilang maliliit na paa ay halos hindi sumasayad sa damuhan.
Ngunit napansin ni Eliana na si Miguel, ang kanyang bibong si Mikmik, ay nakaupo lang sa isang tabi, hinihingal. Mik, halika na. Taya ka, sigaw ni Manny. Umiling si Miguel. Pagod na ko, sabi nito, ang boses ay mahina. Kinabahan si Eliana. Sa tatlo, si Miguel ang pinakamadaling mapagod. Madalas niya itong mapansin, ngunit laging niyang iniisip na baka sakitin lang talaga ito kumpara sa mga kapatid. Nilapitan niya ito at hinawakan ang noo. Wala ka namang lagnat, anak. Gusto mo ng tubig? Tumango lang ang bata. Habang umiinom si Miguel, pinagmasdan siya ni Eliana. Napansin niya ang bahagyang pangingitim ng mga labi nito. Isang senyales na pamilyar sa kanya bilang isang nurse. Isang senyales na nagpataas ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Mga anak, pasok na muna tayo sa loob. Magmeryenda na tayo, sabi niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Sa loob ng bahay, habang kumakain ng tinapay ang mga bata, biglang nangyari ang lahat. Isang malakas na ubo ang pinakawalan ni Miguel. Pagkatapos ay isa pa. Napahawak ito sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga labi ay mas lalo pang nangitim. Mikmik, tawag ni Eliana, lumapit agad. Itinaas ni Miguel ang kanyang mga mata. Puno iyon ng takot. Mama, hindi ako makahinga. At pagkatapos, sa isang iglap, bumagsak ito sa sahig. Walang buhay. Miguel! Ang sigaw ni Eliana ay umalinggaw sa buong kabahayan, puno ng purong sindak. Si Yaya Meding ay napasigaw din si Manny at Mia ay napaiyak sa takot. Ngunit ang pagiging nurse ni Eliana ay biglang nanaig. Lumuhod siya at sinuri ang pulso ng anak. Mahina. Sobrang hina. Ang paghinga nito ay mababaw. Yaya. Tumawag ka ng tricycle. Bilis, utos niya habang maingat na binuhat ang walang malay na anak. Ang bayahe papunta sa ospital ng probinsya ay ang pinakamahabang bayahe sa buhay ni Eliana. Yakap-yakap niya ang kanyang anak, paulit-ulit na ibinubulong ang pangalan nito, na para bang ang kanyang boses ay kayang pumigil sa pag-alis ng buhay sa munting katawan. Ang bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pagdating sa emergency room, isang kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Anong nangyari? Tanong ng doktor. Bigla na lang po siyang bumagsak. Nahihirapan siyang huminga, sagot ni Eliana, nanginginig ang buong katawan. Mabilis na inasikaso ng mga nurse si Miguel. Ikinabit sa oxygen, sinaksakan ng kung ano-anong tubo. Naiwan si Eliana sa labas, nanginginig, habang si Yaya Meding ay pilit na pinatatahan ang dalawa pang umiiyak na bata. Pakiramdam niya ay nanonood siya ng isang masamang panaginip. Naupo siya sa isang malamig na upuang plastik. Ang amoy ng ospital, isang amoy na sanay na siya, ay bigla na lang naging amoy ng kamatayan. Niyakap niya ang kanyang sarili, nagdarasal. Diyos ko, wag po ang anak ko. Parang awan niyo na. Wag po siya. Lumipas ang isang oras na parang isang taon. Sa wakas, lumabas ang doktor, isang matandang lalaki na may malungkot na mga mata. Tumayo si Eliana, ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Rex Santos T. Nurse lang po ako. Eliana, pagtatama niya, ang boses ay halos pabulong. Tumango ang doktor. Eliana, instabilize na namin ang anak mo. Pero kailangan nating mag-usap. Dinala siya ng doktor sa opisina nito. Umupo si Eliana, ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan para pigilan ang panginginig. Ang anak mo, si Miguel, simula ng doktor, mayroon siyang congenital heart defect. Isang malubhang kondisyon na tinatawag na tetralogy of Fallot. Isa itong kombinasyon ng 4 na depekto sa puso na nagiging sanhi ng hindi sapat na oxygen sa dugo. Ito ang dahilan kung bakit siya laging napapagod at nangingitim ang mga labi. Bilang isang nurse, naintindihan ni Eliana ang bawat salita. At ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Alam niya kung gaano kalubha iyon. May lunas po ba? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Operasyon, sabi ng doktor. Isang open heart surgery. At kailangan itong gawin sa lalong madaling panahon. Ang nangyari sa kanya kanina isa iyong spell. Pwede itong mangyari ulit at sa susunod, baka hindi na natin siya maabutan. Tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Gagawin ko po ang lahat.
Kahit saan. Magkano po ba? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ng doktor. Hindi pera ang problema dito, Eliana. Ang problema ay ang operasyon mismo. Napaka-komplikado nito. Napakadelikado. Dito sa probinsya, wala kaming kakayahan o kagamitan para gawin yon. Pakiramdam ni Eliana ay gumuho ang sahig na kinatatayuan niya. Nawala ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Kung ganoon, ano pong gagawin natin? Saan-saan ko siya dadalhin? Tumingin sa kanya ang doktor. Ang mga mata nito ay puno ng awa at isang maliit na kislap ng pag-asa. Ipagpaumanhin mo, pero sa buong Pilipinas, iisa lang ang kayang gumawa ng ganito kakomplikadong operasyon. Siya lang ang may sapat na kasanayan at karanasan para bigyan ng pag-asa ang anak mo. Humawak si Eliana sa dulo ng lamesa, sa huling hibla ng pag-asa. Sino po? Sabihin niyo po sa akin. Sino po siya? Tumingin ang doktor sa medical chart ni Miguel at pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Ang pangalan niya ay Ilse Mateo Ilustre. Ang silver bracelet ay nanginginig sa kamay ni Mateo. Miguel. Manuel. Maria. Hindi ito isang panaginip. Hindi ito isang guni-guni. Ang mga pangalang inukit sa metal ay isang pira-pirasong katotohanan na hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan ng kanyang ina. Sa loob ng 3 araw, para siyang isang leon na nakakulong sa hawla. Pabalik-balik siya sa kanyang opisina, hawak ang telepono, hindi alam kung paano sisimulan ang pagtawag. Anong sasabihin niya? Eli, alam ko na. Bakit mo sila itinago? Anong karapatan niyang magtanong, gayong sa simula pa lang ay hindi niya ito na ipaglaban? Ang kanyang pag-aalinlangan ay nabasag ng isang tawag. Isang hindi rehistradong numero mula sa Batangas. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Sinagot niya ito agad. Hello. Immediately. Ang boses sa kabilang linya ay basag, halos hindi marinig, puno ng isang emosyon na pumiga sa puso ni Mateo. Desperation. Ito ang boses ni Eliana, ngunit wala na ang tapang at galit. Pinalitan ito ng purong pagmamakaawa. Ellie, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ang mga bata, sunod-sunod niyang tanong. Isang hikbi ang narinig niya. Si Miguel nasa ospital siya. Mateo, kailangan ko ng tulong mo. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit at pagkalito ni Mateo. Ang natira na lang ay ang pagiging doktor. Ang pagiging ama. Anong nangyari sa kanya? Nasaan kayo? Nanginginig na ikinuwento ni Eliana ang lahat, ang biglaang pagbagsak ni Miguel, ang hirap sa paghinga, ang sinabi ng doktor sa probinsya. Tetralogy of Fallout. Napatayo si Mateo, ang kanyang mga kamay ay agad na nag-dial sa kanyang computer. Alam niya ang kondisyon. Bihira, komplikado at nakamamatay kung hindi maagapan. Pakinggan mo ako, Eli, sabi niya, ang boses ay kalmado na at puno ng otoridad. Huwag kang aalis dyan. Magpadala ako ng ambulansya para sa inyo. Dadalhin natin si Miguel dito sa St. Judas. Dito, ligtas siya. Pero ang bayad. Huwag mo nang isipin yon, mabilis niyang putol. Ang importante, ang anak ko ang anak natin. Ipapahanda ko na ang lahat. Hintayin niyo ako. Pagkababa ng telepono, kumilos si Mateo na parang isang bagyo. Isang tawag lang sa St. Judas at isang pediatric cardiac team ang agad na inihanda. Isang tawag sa isang private ambulance service at isang dekalidad na sasakyan ang agad na ipinadala papuntang Batangas. Ang huling kailangan niyang gawin ay ang pinakamahirap. Hinarap niya ang kanyang ina. Naabutan niya si Doña Isabela sa hardin, nag-aayos ng mga rosas. Nang makita siya nito, isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng Doña. Anak, mabuti naman at lumabas ka na sa lungga mo. Nag-aalala na ako sa'yo. Ma, papunta dito si Eliana, diretsong sabi ni Mateo. Nawala ang ngiti ng Donya. Ano? Bakit? Anong sinabi ng babaeng iyon sa'yo, Parad? May sakit si Miguel, maiyong isa sa mga anak ko, sabi ni Mateo, may diin sa bawat salita. May butas siya sa puso. At kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Ang pagkagulat sa mukha ni Doña Isabela ay hindi maitatanggi, ngunit gaya ng dati, mabilis itong napalitan. Ang kanyang mga mata ay naging malambot,
puno ng pag-aalala ng isang lola. Oh, my God! Ang apo ko! Siyempre, Mateo! Siyempre! Dalhin mo sila dito sa bahay. Dito sila dapat manatili para mabantayan natin ng maigi si Miguel. Tumango si Mateo, bahagyang guminhawa na hindi na niya kailangang makipagtalo pa. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, hindi niya maiwasang magtaka sa biglaang pagbabago ng kanyang ina. Makalipas ang ilang oras, dumating na sila. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood ni Mateo ang pagpasok ng ambulansya sa gate. Kasunod nito ang kanyang kotse na minaneho ng kanyang driver, lulan si Eliana at ang dalawa pa niyang anak, kasama si Yaya Meding. Bumaba si Eliana mula sa kotse. Kung mukha itong pagod at takot sa Batangas, ngayon ay mukha itong isang basag na salamin na pilit pinagdudugtong. Ang kanyang mga mata ay namumugto, at mahigpit niyang hawak ang kamay ni Manny at Mia, na kapwa nakatingin sa dambuhalang bahay ng maihalong pagkamangha at takot. Para silang mga munting ibon na napadpad sa isang gintong haula. Sinalubong sila ni Mateo. Walang nagsalita. Isang tingin lang mula kay Eliana ang nagsabi ng lahat, isang tingin na puno ng pasasalamat, ngunit mayroon ding pader na nakaharang. At pagkatapos, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumabas si Doña Isabela, ang reyna sa kanyang palasyo. Hindi nito pinansin si Eliana. Dumiretso ito sa mga bata. Lumuhod dito para maging kapantay nila, at isang ngiti na kasing tamis ng pulot ang ibinigay nito. Hello, mga apo. Ako ang Lola Isabela ninyo, sabi nito, ang boses ay malambing. Halikayo, mga anghel. Diretso itong lumapit kay Manny at Mia, ngunit ang tingin nito ay dumapo kay Eliana, sa ibabaw ng ulo ng mga bata. At sa isang saglit, nakita ni Mateo ang ngiti ng kanyang ina na hindi umabot sa mga mata nito. Ang mga matang iyon ay malamig, matalim, at puno ng isang babala na nagpatindig ng kanyang balahibo. Dito na kayo titira, sabi ng Donya, habang akay-akay na ang mga bata papasok. Sa bahay ng inyong ama. Sa bahay ng mga ilustre. Ang mga sumunod na araw ay isang ehersisyo sa pagtitimpi. Ang mansyon ay naging isang tahimik na larangan ng digmaan. Si Miguel ay nasa ospital, stable ngunit binabantayan pa rin ng maigi. Samantala, si Eliana at ang dalawa pang bata ay nanatili sa mansyon. Bawat pagkain ay isang pagsubok. Eliana, Hija, kumain ka pa, sabi ni Doña Isabela sa isang hapunan habang pinagsisilbihan ito. Baka hindi ka sanay sa mga lutong ganito. Huwag kang mag-alala, magpapaluto ako ng mga simpleng pagkain bukas. Ang bawat salita ay may pahiwatig, isang paalala sa agwat ng kanilang estado sa buhay. Pinagmamasdan ni Mateo ang lahat. Nakikita niya ang pagpipigil sa mukha ni Eliana, ang pagkuyom ng mga kamay nito sa ilalim ng mesa. Nararamdaman niya ang tensyon. Ngunit ang isip niya ay nakatuon sa operasyon ni Miguel, sa paghahanap ng pinakamagandang schedule, sa paghahanda sa pinakamasamang pwedeng mangyari. Isang gabi, matapos niyang bisitahin si Miguel sa ospital, umuwi siya sa isang tahimik na bahay. Naisip niyang tulog na ang lahat. Naglakad siya papunta sa hardin para magpahangin. Habang papalapit siya sa may veranda, may narinig siyang boses. Boses ng kanyang ina. Nakatalikod dito, may kausap sa telepono. Hindi pwede, bulong ni Doña Isabela, ang boses ay mababa at apurado. Hindi natin pwedeng hayaan na siya ang gumawa niyan. Kailangan nating pigilan yan. Natigilan si Mateo. Sino ang kausap nito? Anong pinipigilan? Gawin mo lahat, patuloy ng kanyang ina, ang boses ay mas bumaba pa, puno ng utos at panganib. Gawin mo lahat para hindi matuloy ang operasyon. Sabihin mong may nahanap kang donor sa ibang bansa. Sabihin mo kahit ano. Basta't huwag mong hayaang hawakan ni Mateo ang batang yan. Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Mateo. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Sa likod ng mga pinto, sa kadiliman ng gabi, isa pang Eliana ang nakarinig ng lahat. Nakahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang babaeng nag-aalok ng tulong sa umaga ay ang parehong babaeng sumasaksak sa kanila patalikod sa gabi. Ang bahay na ito ay hindi isang kanlungan. Isa itong bitag. Ang bawat araw sa loob ng mansyon ng mga ilustre ay isang pagtapak sa kawalan. Para kay Eliana, ang malawak na pasilyo ay tila mga pader ng isang kulungan,
at ang bawat ngiti ni Doña Isabela ay isang anino ng pagbabanta. Ang mga salitang narinig niya sa telepono noong gabing iyon ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, "Huwag mong hayaang hawakan ni Mateo ang batang iyan." Ang takot na iyon ay naging lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Dahil dito, mas lalo siyang naging mapagbantay kay Miguel. Siya mismo ang nag-aasikaso sa gamutan nito. Siya mismo ang nagpapakain. At siya mismo ang nagpapainom ng mga bitamina na ibinibigay sa kanya ni Doña Isabela tuwing umaga. Ito, Hija, sabi ng Donya, iniabot sa kanya ang isang maliit na baso na may tableta. Pampalakas ng resistensya. Inireseta ng kaibigan kong doktor. Para hindi siya masyadong manghina habang hinihintay ang operasyon. Tinanggap ito ni Eliana nang may pilit na ngiti. Paano niya sasabihin kay Mateo ang kanyang hinala nang walang ebidensya? Sasabihin lang nito na nagpapadala siya sa paranoia. Kaya't nanahimik na lang siya, ipinainom ang gamot sa anak, habang lihim na nagdarasal na sana ay nagkakamali lang siya ng dinig. Ngunit napapansin niya, sa halip na lumakas, tila mas lalong nagiging matamlay si Miguel. Mas madalas itong inaantok. Mas madalas itong nakatulala lang, wala sa sarili. Pagod lang siguro sa bagong environment, sabi niya sa sarili, pilit na kinukumbinsi ang puso niyang nag-aalala. Isang gabi, pagka-uwi ni Mateo mula sa ospital, dumiretso ito sa kwarto kung saan natutulog ang mga bata. Pagod ang mukha nito, ngunit lumambot iyon nang makita ang mga anak. Lumapit ito sa kama ni Miguel at marahang hinaplos ang buhok nito. Eli, tawag niya kay Eliana na nag-aayos ng mga damit sa isang sulok. Parang mas matamlay si Miguel ngayon, hindi ba? Mas maputla siya kaysa kahapon. Ang simpleng tanong na iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Eliana. Ito na. Nakikita na rin ni Mateo. Bago pa man siya makasagot, isang malumanay na katok ang narinig nila sa pinto. Pumasok si Doña Isabela, may dalang isang baso ng gatas sa isang tray. Narinig kong dumating ka na, anak, sabi nito kay Mateo. Heto, gatas para kay Eliana. Hija, kailangan mo ring magpalakas. Ngumiti si Eliana at kinuha ang gatas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Miguel. Ma, napansin niyo po ba? Tanong ni Mateo sa ina. Parang mas nanghihina si Miguel. Ang mukha ni Doña Isabela ay agad na nagpakita ng matinding pag-aalala. Nga, anak. Kanina ko pa rin yan napapansin. Kawawang anghel. Lumapit ito sa tabi ng kama. Eliana, Hija, sigurado ka bang yung mga bitamina lang niya ang naipapainom mo? Natigilan si Eliana. Opo. Yun lang pong ibinibigay niyo sa akin tuwing umaga. Biglang kumunot ang noo ni Doña Isabela na para bang may bigla itong naalala. Sandali, may nakita yata ako kanina sa mga gamit mo, Hija, noong kumuha ako ng ekstra na kumot para sa mga bata. Akala ko kung ano lang. Pumunta ito sa maliit na aparador kung saan nakalagay ang ilang damit na nadala ni Eliana mula sa Batangas. Nagkunwari itong may hinahanap. At pagkatapos, lumingon ito, hawak ang isang blister pack ng gamot. Ito, ano ba ito, Hija? Tanong nito, ang boses ay puno ng inosenteng pagtataka. Tumingin si Eliana sa gamot. Hindi niya iyon kilala. Hindi niya pa iyon nakita kailanman. Kinuha ito ni Mateo mula sa kamay ng ina. Bilang isang doktor, isang tingin pa lang ay alam na niya kung ano ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Eliana, hindi makapaniwala. Sedatives, sabi ni Mateo, ang boses ay malamig. Bakit ka may ganito, Eliana? Ito ba ang ipinapainom mo sa kanya? Ang mundo ni Eliana ay biglang umikot. Hindi. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung saan yan galing, sigaw niya. Ang boses ay nagsimulang manginig. Mateo, maniwala ka sa akin. Ngunit ang mukha ni Mateo ay isang maskara ng sakit at pagtataksil. Ang pagod at stress ng mga nakaraang araw, ang mga laso na ibinulong ng kanyang ina, at ang takot para sa buhay ng kanyang anak ay nagsama-sama para bumuo ng isang nakakabaliw na konklusyon. Maniwala, ulit niya, ang boses ay puno ng pait. Paano ako maniniwala, Eli? Nakikita ng dalawang mata ko. Kaya pala siya laging matamlay. Kaya pala siya nanghihina. Hindi totoo yan, hagulgol ni Eliana. Tumingin siya kay Doña Isabela, na ngayon ay umiiyak na sa isang sulok, mukhang nasasaktan para sa kanilang dalawa.
May pakana siya. Mateo, narinig ko siya. Tama na, sigaw ni Mateo, ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan na ng galit. Ang mga salita ng kanyang ina ay bumalik sa kanya na parang isang sumpa. Pera lang ang habol niya. Lumapit siya kay Eliana, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Akala ko nagbago ka na, sabi niya, bawat salita ay parang isang sampal. Akala ko para sa anak natin kaya ka nandito. Pero pera pa rin pala ang habol mo. Ginagawa mo bang mas masakitin ang anak ko para mas malaki ang makuha mo sa amin? Ganyan ka na ba kadesperada? Ang akusasyon ay napakasakit, napakabigat, na tila sinaksak si Eliana ng 1,000 beses. Ang lahat ng hangin ay nawala sa kanyang baga. Ang mga luha niya ay biglang natuyo. Ang natira na lang ay isang nakakabinging katahimikan sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang kamay. At sa isang mabilis, malutong na galaw, sinampal niya si Mateo ng buong lakas. Iyahe! Ang tunog ay umalinggaw sa malaking kwarto. Natigilan si Mateo, hawak ang kanyang pisngi. Natigilan si Doña Isabela sa kanyang pag-iyak. Tumingin si Eliana sa mga mata ni Mateo. Wala nang sakit. Wala nang pagmamakaawa. Ang natira na lang ay yelo. Kung iyan ang tingin mo sa akin, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason, hindi ko na ipagkakatiwala sa iyo ang buhay ng anak ko. Tumalikod siya. Walang lingon-lingon, ginising niya si Manny at maingat niyang binuhat ang natutulog na si Miguel. Kinuha niya ang nag-iisang bag na dala niya. Naglakad siya palabas ng kwarto, nilagpasan ang tulalang si Mateo, at ang nagtatagumpay sa loob na si Doña Isabela. Naglakad siya sa mahabang pasilyo, sa malawak na hagdanan. Walang pumigil sa kanya. Pagdating sa malaking pinto sa ibaba, lumingon siya. Nakita niya si Mateo na nakatayo sa tuktok ng hagdanan, nakatingin sa kanya, ang mukha ay isang gulo ng sakit at pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Binuksan ni Eliana ang pinto at humakbang palabas sa malamig na gabi, dala-dala ang kanyang 3 anak, palayo sa lalaking minahal niya, palayo sa lalaking sumira sa kanya ng pangalawang beses. Ang mabigat na pinto ay nagsara sa likuran niya, ang tunog ay isang tuldok sa kanilang kwento. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalinggaw sa buong mansyon. Para kay Mateo, hindi iyon tunog ng kahoy na tumama sa hamba. Iyon ang tunog ng pagguho ng huling tulay na nag-ugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Sa kanyang kinabukasan. Naiwan siyang nakatayo sa tuktok ng hagdanan, ang pisngi niya ay namamanhid pa rin sa sakit at kahihiyan ng sampal ni Eliana. Ngunit mas masakit pa roon ang huling tingin na ibinigay nito sa kanya, isang tinging walang laman, malamig na parang yelo. Para siyang tinitingnan ng isang estranghero. Hayop na babae yon. Walang utang na loob, narinig niyang sabi ng kanyang ina mula sa likuran. Humahakbang na ito palapit, handa nang magsimula ng kanyang litanya ng pagkukunwari. Nakita mo na, anak. Iyon ang totoong kulay. Tumahimik ka, ma, sabi ni Mateo, hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay walang lakas, walang galit. Walang laman. Natigilan si Doña Isabela. Pumasok si Mateo sa kwarto kung saan natutulog kanina ang kanyang mga anak. Ang amoy ni Eliana at ng mga bata ay naiwan pa sa hangin, isang multo ng kaligayahang hindi niya kailanman nahawakan. Sa ibabaw ng maliit na lamesa, naiwan ang blister pack ng mga tableta, ang iebidensya inang kasalanan ni Eliana. Kinuha niya ito. Tinitigan niya. Siya ay isang doktor. Isang siyentipiko. Ang kanyang isip ay sinanay na tumingin ng lampas sa emosyon. At habang tinititigan niya ang gamot, may isang bagay na hindi tumutugma. Ang brand. Isang generic na brand ng mild sedative. Masyadong pangkaraniwan. Masyadong madaling makuha. Kung si Eliana ay may masamang balak, bakit niya ito iiwan sa lugar kung saan madali itong makita? At bakit isang gamot na hindi naman talaga nakamamatay, kundi pampaantok lang? Ang mga tanong ay nagsimulang magtayo ng pagdududa sa pundasyon ng kanyang galit. Hinawakan niya ang kanyang cellphone at nagdial. Rico. Si Matt to, sabi niya sa kaibigang pathologist sa kay Judas. May ipapakiusap sana ako. Off the record. May ipapadala akong sample ng tableta, gusto kong malaman kung ano ang eksaktong laman. Utmost discretion, pair. Utmost.
Kinabukasan, habang nasa ospital, tinanggap niya ang resulta sa isang sealed na envelope. Gaya ng hinala niya, ito ay isang low-dose sedative. Hindi sapat para magdulot ng malubhang pinsala, ngunit sapat para maging sanhi ng pagiging matamlay at antukin ng isang bata. Sapat para magmukhang mas masakitin ito kaysa sa totoo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito ang plano ng isang desperadong ina. Ito ang plano ng isang taong tusong-tuso. Bigla niyang naalala ang mga salita ng kanyang ina 5 taon na ang nakalipas, noong panahong sinabi nitong namatay ang mga bata sa ospital. Salamat na lang at nandyan si E. Reyes, ang administrator ng ospital. Siya ang nag-asikaso ng lahat ng papeles para hindi ka na maabala pa. S. Reyes. Gamit ang kanyang koneksyon, hindi naging mahirap para kay Mateo na hanapin ang record ng dating administrator. Nagretiro na ito 3 taon na ang nakalipas. Nakita niya ang address nito sa isang subdivision sa Quezon City. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Ang bahay ni A. Reyes ay simple lang, isang malaking kaibahan sa mansyon ng mga ilustre. Isang matandang lalaki na may maputing buhok at mukhang pinabayaan na ng panahon ang nagbukas ng pinto. Nang makita nito kung sino ang nasa harapan niya, ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha nito. Eve, Illuster. Elmi Reyes, sabi ni Mateo, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Maaari ba tayong mag-usap? Sa loob ng maliit na sala, naupo si Eve Reyes na nanginginig ang mga kamay. Naaalala niyo pa po ba ako, Eve Reyes, simula ni Mateo? At ang kasintahan ko noon, si Eliana Santos. Tumango ang matanda, hindi makatingin ang diretsyo. Naaalala niyo rin po siguro ang 3 kong anak. Ang mga triplets. Ang sabi sa akin, namatay sila pagkasilang. Tinitigan ni Mateo ang matanda, bawat salita ay isang patibong. Gusto ko lang malaman ang totoo, Jimmy Reyes. Dahil buhay sila. Nakita ko sila. At ang isa sa kanila ay nasa ospital ko ngayon, nag-aagaw buhay dahil sa sakit sa puso. Sa pagkarinig nito, bumigay si Jimmy Reyes. Humagulgol ito na parang isang bata. Patawarin niyo ako, G.F. Illustre. Patawarin niyo ako. Ang mga sumunod na salita ay isang agos ng 5 taong pagkakasala. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtawag ni Doña Isabela. Ang alok na pera, sapat para pag-aralin ang lahat ng kanyang anak at para sa kanyang pagreretiro. Ang banta na kung hindi siya susunod ay sisirain ng mga ilustre ang buhay niya. Hindi sila namatay, doktor, sabi ni A. Reyes sa gitna ng kanyang mga hikbi. Malulusog sila. Napakagaganda ng mga bata. Pinilit ako ng ina niyo na gumawa ng mga peking death certificate. Pinilit niya akong sabihin kay M. Santos na mahihina ang mga bata at hindi na magtatagal, para umalis na lang siya at hindi na kayo guluhin pa. Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Mateo. Ang buong katotohanan, mas masahol, mas masama pa kaysa sa kanyang pinakamasamang imahinasyon, ay bumalot sa kanya na parang isang nakakalasong kumot. Ang kanyang ina. Ang sarili niyang ina. May pruweba ka ba? Tanong ni Mateo, ang boses ay basag. Tumayo ang matanda at nanginginig na binuksan ang isang lumang aparador. Mula sa ilalim ng mga papeles, kinuha nito ang isang malaking brown envelope. Ibinigay niya ito kay Mateo. Sa loob, naroon ang kopya ng mga peking death certificate. At sa likod nito, nakatago, ay ang kopya ng mga totoong birth certificate. At ang pinakahuli sa lahat, isang sinumpaang salaysay na isinulat ni A. Reyes, 2 taon na ang nakalipas, na nagdedetalye ng buong krimen, sakaling kunin na ako ng Diyos. Ang pagmamaneho ni Mateo pabalik sa mansyon ay isang galit na gulo. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa manibela. Ang mga luha ng galit at pagsisisi ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. Naalala niya ang mukha ni Eliana na tumatakbo sa Batangas. Naunawaan na niya ngayon. Ang takot nito ay hindi para sa kanya, kundi mula sa kanya. Mula sa pangalan niya. Mula sa pamilya niya. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya ito. Ang kanyang ina. Nakaupo sa kanyang paboritong silya sa sala, kalmadong-kalmado, umiinom ng tsaa, na para bang walang nangyari. Ang larawan ng perpektong donya. Ngunit para kay Mateo, ang nakikita niya ngayon ay isang halimaw. Naglakad siya palapit. Walang sabi-sabi, ibinagsak niya ang envelope sa mesang salamin sa harap nito.
Ang tunog ay nagpatalon sa kanyang ina. Blag! Ano ito, Mateo? Ginugulat mo ako. Tumingin si Mateo sa mga mata ng babaeng nagbigay buhay sa kanya. Ang babaeng sumira rin dito. Ang galit niya ay sumabog na parang isang bulkan. Bakit, ma? Ang tanong niya ay isang sigaw. Isang sigaw na nagmula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Bakit di ipinagkait di si akin dan sarili kong anak? Ang sigaw ni Mateo ay humiwa sa katahimikan ng mansyon, isang sigaw na puno ng 5 taong sakit at pagtataksil. Nanlaki ang mga mata ni Doña Isabela. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang kanyang inang walang script, walang handang linya. Ngunit mabilis itong napalitan ng depensa. Ginawa ko lang yon para sa'yo, Mateo, sigaw nito pabalik tumatayo. Ang babaeng yon, isang hamak na nurse. Walang pamilya, walang pangalan. Sisirain niya ang kinabukasan mo. Ang pangalan ng mga ilustre. Ang kinabukasan ko. Tumawa si Mateo, isang tawang walang kagalakan, puno ng pait. Anong kinabukasan, ma? Ang mabuhay sa isang kasinungalingan? Ang maging isang makina na walang puso? Iyon ba ang kinabukasang gusto niyo para sa akin? Hinawakan niya ang mga papeles. Itong mga bata ang kinabukasan ko. At ipinagkait niyo sila sa akin. Para sa kapakanan mo ang lahat ng ito, giit ng Donya, ang boses ay desperado na. Umiling si Mateo, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi mapara sa kapakanan niyo. Para sa pride niyo. Para sa pangalan niyo. Huminga siya ng malalim, ang bawat salita ay isang pagputol ng kadena. Tapos na po. Naglakad siya patalikod, papalayo. Saan ka pupunta? Mateo! Bumalik ka dito. Anak kita. Huminto si Mateo sa may pintuan, hindi lumilingon. Hindi na po ngayon. At iniwan niya si Doña Isabela Ilustre na mag-isa, nakatayo sa gitna ng kanyang malawak at malamig na palasyo, napapalibutan ng kayamanang wala ng halaga, nalulunod sa katahimikang siya mismo ang gumawa. Natagpuan ni Mateo si Eliana sa maliit na bahay ni Yaya Meding sa isang eskinita sa Pasig. Ang kaibahan ng lugar sa mansyon ay parang langit at lupa. Ang bahay ay maliit, simple, ngunit ang hangin ay puno ng init. Si Yaya Meding ang nagbukas ng pinto. Balak sana siyang isara nito ng pinto sa mukha, ngunit nakita nito ang anyo ni Mateo, isang sirang-sirang lalaki, ang mga mata ay namumugto, ang damit ay gusot. Walang bakas ng mayaman at aroganteng ilustre. Nakita niya si Eliana na nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang 3 anak na mahimbing na natutulog sa isang banig. Nang makita siya nito, agad na tumayo si Eliana, ang katawan ay naging alerto, handang protektahan ang kanyang mga anak. Umalis ka, sabi ni Eliana, ang boses ay walang emosyon. Hindi nagsalita si Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit, at sa harap ni Eliana, sa harap ni Yaya Meding, lumuhod siya. Ang dating hari ay nakaluhod sa sahig na semento. Inilapag niya ang brown envelope sa sahig. Patawarin mo ako, Eli, sabi niya, ang boses ay basag. Walang araw sa loob ng 5 taon na hindi kita naisip. Walang araw na hindi ko pinagsisihan na hinayaan kitang umalis. Tumingin si Eliana sa envelope pagkatapos ay sa kanya. Walang pagbabago sa ekspresyon nito. Alam ko, walang kapatawaran ang mga sinabi ko. Ang sakit na idinulot ko, patuloy ni Mateo. Nabulag ako. Nagpadala ako sa lason ng sarili kong ina. Itinulak niya ng bahagya ang envelope palapit kay Eliana. Buksan mo. Para malaman mo ang lahat. Ang buong katotohanan. Nanginginig na kinuha ni Eliana ang envelope. Binuksan niya ito. Nakita niya ang mga peking death certificate, ang mga totoong birth certificate, at ang sinumpaang salaysay ni Amy Reyes. Habang nagbabasa siya, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang lalaking sinampal niya, ang lalaking inakusahan niya, ay biktima rin pala. Isang biktima na tulad niya. Patawarin mo ako, ulit ni Mateo, ang mga luha ay muling dumaloy. Hindi ko hinihiling na mahalin mo ako ulit. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin. Ang hinihiling ko lang hayaan mo akong maging ama sa kanila. Hayaan mong iligtas ko ang anak natin.
Tumingin si Eliana mula sa mga papeles patungo sa nakaluhod na si Mateo, at pagkatapos ay sa mahimbing na natutulog na si Miguel. Ang anak niya. Ang anak nila. Ang mga oras sa labas ng operating room ay mas malamig kaysa sa loob. Magkatabing nakaupo sina Mateo at Eliana sa isang mahabang bench. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang malayong tunog ng mga hospital machine at ang pagtibok ng kanilang sariling mga puso. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, naramdaman ni Eliana ang isang kamay na dahan-dahang humawak sa kanya. Ang kamay ni Mateo. Mainit. Nanginginig. Hindi niya ito tinabig. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak dito. Sa sandaling iyon, hindi sila dating magkasintahan na may masakit na nakaraan. Sir. Sa wakas, ang dalawang pusong minsan nang nawasak at pinaglayo ng tadhana ay muling tumibok bilang isa, hindi na dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa purong pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni na Mateo at Eliana. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang biyaheng puno ng luha, pag-asa, at matinding damdamin. Bawat sakit na naramdaman ni Eliana, bawat pagsisisi ni Mateo, at bawat ngiti ng kanilang mga anak ay naramdaman ko rin habang isinusulat ang bawat salita. Sapagkat naniniwala ako na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa lakas na magpatawad. Ito ay tungkol sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi, at sa pag-unawa na ang isang pamilya ay hindi binubuo ng perpektong tao, kundi ng mga pusong handang maghilom ng magkakasama. Naway ang kwento ni na Mateo at Eliana ay mag-iwan sa inyo ng isang paalala na may pag-asa kahit sa pinakamasakit na nakaraan, at ang kapatawaran ay ang pinakadakilang handog na maibibigay natin hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong aral o bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakatumatak sa inyong puso? Lihim ng puso.